Mahigit sa kalahating porsyento umano ng mga kaso ng dengue ay wala nang ipinapakitang sintomas. Dumami rin ang kaso niyan sa unang 6 na buwan ng taon. Paano pa kaya ngayong tag-ulan? Nakatutok si Mark Salazar. Nagsimula na ang tag-ulan kaya ang panahon ng dengue nakaamba na rin. Ngayon pa lang may mga lugar nang nagtala ng pagtaas ng kaso ng dengue tulad halimbawa sa Quezon City. From January 1 to June 1 of this year, 2024, total na po natin is 1,218 dengue cases. 268 cases higher compared to last year of the same period. That is 28% po ang higher. Pero dahil kasi simula pa lang ng tag-ulan, pinangangambahang lalo pang dumami yan pagsapit ng Hulyo hanggang Setyembre. Kasama kasi sa pinangingitlogan ng lamok ng nagdudulot ng dengue ang mga naiipong tubig tuwing umuulan. Doon tayo nag-aabang at nagre-ready na dapat readying tayo na wala sanang naiipon ng mga tubig kahit gaano ka man kaliit yon o karami is dapat walang nai-stayan ang lamok. Saan ba ang usual na lamok is gusto nila yung madilim? Mas madalas na merong basa dyan. Yung may mga naiipon na basura. Ayon sa DOH, sa Western Visayas may naitatala ng clustering ng dengue cases sa 20 barangay. Mula January 1 hanggang June 1, mahigit 3,000 na ang kaso ng dengue sa Western Visayas. Pinakamataas daw ang attack rate ng dengue sa Aklan, Antique, Capiz, Iloilo at Guimaras. Sa kabuuan, nagtala na ng mahigit 67,000 cases ng dengue sa buong bansa mula Enero hanggang nitong Mayo. Pabalik-balik na lagnat na tumatagal ng higit 3 araw ang karaniwang sintomas ng dengue na may kasamang pananakit ng kalamnan at kasukasuan at rashes. Pero napansin daw ng mga doktor na tila nagbabago ang karakter ng dengue. 60% ng cases ang sinasabing dengue without warning signs. Ibig sabihin, hindi na siya typical. 39% ang dengue with warning signs, 1% ang severe dengue. Search and destroy pa rin ang kampanya ng DOH laban sa mga lamok at mga sakit na dala nito. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar. Nakatutok 24 oras.